Nanonood dyan ngayon yung mga naka-watch party locally and internationally talagang nakatutok at medyo kinakabahan na nga yung mga international teams na nanonood ngayon Ito na yung preview ulit kasi makikita natin kung sino naman yung makakalaban nila pagpasok ng mga susunod na international tournaments. But now, para sa ating kupunan, kung sino yung makakapag-start earlier on, definitely yun yung mas may edge pagpasok ng mid and tignan natin kung makakarry over pagpasok ng late. Oh, yun din talaga yung hinihintay natin. No? Pero nakikita na yung bagyang kalamangan ng Onyx Philippines in terms of the early game wave clear. Nauna sila dito sa Lito Wanderer at mukhang kukunin lamang nila ito ng napakabilis habang kinukuha ni King Kong ang kanyang buong jungle doon sa may baba. Aurora Gaming, mukhang konting paghihintay ang kanilang gagawin. They are running the Sicilian once again. Kahit pa sabihin natin hindi na ma-explain ng siyensya kung bakit mabilis mag-stack si Uwe, ay kailangan pa rin maghintay kahit pa paano. Actually, napansin ko rin, kapag may mga times na napapadaan siya dun sa mga jungle farms dito ni Demon Kite, hinahampas niya rin. Humahampas dalawa tapos reset, hampas dalawa reset para mabilis yung yung pagpuno. Pero si Renny J ay nandun. Purify ay na-force kagad dito kay Kelra. And may gusto akong tanungin sa iyo, Auntie. Ano yun? Nakita ko kasi sa ating Infinix in-game equipment na mukhang rapid boots ang naging choice. Alright. Uwe ka, muntigang bumagsak. But going back, naka-rapid boots ba? Si Super Prince. So parang lalong mabuboost yung kanyang wings by wings kasi naging 150% na yung movement speed boost ng wings by wings. And naka-wilderness blessing din siya ko. So kapag nasa river, Bilis. pasabog talaga. Parang naging nitro yung ibon. Jet na. Oh, let's see, exciting nga yung mga ganitong klaseng changes, yung mga buffs na nakikita natin. Kaya naman nag-a-adjust din ang mga build ng players. Onyx Philippines ngayon ay magtutuloy ng first turtle of the game. Brusco, level 3. At mukhang si Edward ay nandyan na rin. Okay, pumasok na iwasan nga dito ni King Kong. Pero si Edward ay nandun na! Pero siya pa rin ang magtatagumpay. King Kong with that turtle. Habang si Super Freeze ako ng first blood. Pero may ibitata si Edward dito. Ang sakit ng Warcry. Ang sakit ng damage mula sa kanya. Habang si Edward ay nandun din. Yue para dun sa follow-up. Pero wala pa siyang level 4. Bruce yung matras ang saglit. Uy, muntikan pa pa. siya dito kay Renny J. At nakapatay na rin si Kirk. Pinicturan lang si Rene J habang ginujombag ng dalawa. Ang Onyx Philippines, what a great start para sa kanila. Yep, nakuha na nila yung first turtle. Nakakuha pa sila ng dalawang pick-off for Onyx Philippines. So definitely yung lead ay nasa kanilang side. It seems as if hindi sila nakaka-catch off guard sa ginagawang plays dito ng Aurora. And true enough, yun yung nakikita natin kung bakit mas malaki yung lead na meron yung Onyx Philippines. Kasi at the very least, si Super Prince ay napapakinabangan niya ng very, very light talaga yung rapid boots. Oo, nakita ko nga rin kanina yung Nitro Ibon. Diba? Yung tipo na pagka-wings by wings niya, parang nilakaran lang niya yung kalaban. Kumbaga express flight, super jet. Nakakaloka. Ibang klase. Tsaka sobrang bihira niyan yung isipin mo yun, i-expend mo yung yung pera mo para bumili ka ng rapid boots. And feeling ko ang prior niya talaga dito ay madalawan lang na mabilis at makatulong dito kay Kelra if ever man nakakailanganin niya. Kasi nga naman si Yue medyo mabagal din maglakad ang isang Sicilian, di ba? So bumibilis lang yan kapag naka-ultimate. Oo nga, parang doon pala makakalamang, no? So parang dinoble down lang with that rapid boots na in terms of rotations ay mas mabilis talaga ang Farsa, especially with the wilderness blessing as well. Yep. And with the first turtle na nakuha na nga dito ng Onyx Philippines, mukhang babakuran na rin ng Onyx PH ang pangalawang pagong na ito, si Brusco. Wala pa yung pagong, nakatayo na sa bahay. Nakano na lang siya, nakabantay siya dun sa pixel brush para if ever may manghuli. Alam mo, ang ganda lang dito doon sa ginagawa ng Onyx Philippines. Even before, si Super Prince, siya talaga nagpapauso ng mga kakaibang ganap, no? Siya yung nagpauso ng Brave Smite. So definitely, parang nire-invent talaga nila yung meta. And kung gagana man itong rapid boots na to, for sure, i-replicate to ng mga RG boys. Oo, wait lang tumatama na rin ang Sanguine Claws at mukhang magsisimula ng turtle. Wait lang! Dalawa na huli doon. Purify na gamit ng kagad ni Yue habang nabigyan na kagad dito si Edward ng isa. Ngayon si Renny J nakaabante at nakamatsyag din lamang. At si King Kong pa rin ang The Beast ang nakakuha nung pagong na iyon. Hindi mo kahit tumatakbo na. Kirk! Pero kailangan niyang umatras pero hindi siya makakaalpas. At nandito pa ang Super Fam. Ready pa silang ipitan itong si Yue Domingkite at itong si Renny J. Kailangan mag-recall na ni Renny J dahil kalahati na ngayon kanyang buhay. Grabe nag-i-aksyon ng Super Family. Mabilis din ang gold lead ang pag-angat. 5 minutes in pa lamang ay 2K na ang gold lead ng Onyx
Onyx Philippines. Tila ba'y nagising ang mga world champions after that game 1? Ang bilis ng pinapakita nilang laban, kagaya ng bilis ng super jet na Farsa. So yung rotation talaga nila ay definitely nakasalalay dun sa fact na si Super Friends mabilis mag-clear and si Brusco maagang nakakapwesto. Yung pagpwesto niya dun sa Pixel Brush for almost a minute, yun yung nag-ensure na makakuha nila yung dalawang pick-off agad. Minsan talaga, no, hindi mo naman kailangan gumalaw kung nandun ka na Yes. sa tamang pwesto. Pero short 1v1 Araw. with a great one. Araw ko po, kinailangan umalis ni King Kong dun. Ang hapdi naman ng mga mga flash combo tsaka yung shockwave doon. Eh yun yung sinasabi mo kanina, Umi, na ganun kalakas ang damage, innate damage ng isang Lucas. Pero sabi din ng Onyx Philippines, sige, silipin natin yung ibaba. Renje nakaantabay din lang dun sa may harap dito ni Keraf. And dun Ursa ginagamit para lang ma-zone at mabugaw dito ang mga miyembro ng Rora pero hindi pa rin magtatagumpay sa pagbasag sa baba. Parang ang hirap huminga ngayon if you're doming guide, no? Yeah, kagaya nung nangyari nung game number 1, yung ginawa ni Aurora kay Kelray, yun yung ginagawa ng Onyx Philippines kay Doming Kite na parang Oh, yan na naman, ikot kung malala. Ayan na nga yun. Ito yun, same. Yung Hilda ni Edward nung game 1, yun yung ginagawa na inahayaan yung XP lane knowing fully well na kailangan lang nilang i-funnel si Kelray in this Harith. Parang every 30 seconds may nangyayari sa Yeah. bot lane. At if you're doming kahit, no, at least nakapag-farm ka pa rin, nakuha mo naman hang yung Sky Piercer. Here comes the power spike para sa Granger. At ito na nga ang pinakahuling pagong para sa larong ito. Onyx Philippines na nakakuha ng unang dalawang objective. At mga Aurora Gaming naman ngayon ang susubok. Hihilain na ni Edward pero mukhang hindi pa naman nila itutuloy. Si Brusco ay magbibigay ng vision pero makikita niya lamang ay ilang miyembro. Demon Kite still is not visible para sa Onyx Philippines. Uy, kung sila gagamitin dito ni Bruce Lagaban na Huli! pagkakataon na! Pero bibigyan kagad nila din sa Mexico pero nakabalikan pa rin. Renji buhay pa. Nagamit yung kay Revitalize. Kailangan niya umatras with Abdul Guardian. At si Doming at sa kanyang mga baril. Ngayon naman ay pumasok na rin with the flash combo pero maiipit hata si Ayun, no! Demon Kaita. Si Kiko ang makakakuha nun at secure na ng Onyx Philippines yung pwesto at posisyon dito sa pinakahuling pagong. What a steal! What a play coming in from the Beast King Kong. Na-stun pa niya si Demon Kite doon. Yep, ang ganda ng ginagawa dito talaga ng Onyx Philippines. Alam nila kung ano yung mga responsibilidad na kailangan nilang gawin. Pagkatapos nilang subukang i-burst down si Edward, walang flicker, wala ding primal wrath. Alam nila na kailangan nila mag-lock in next kay Demon Kite. Kaya naman 0-3 si Demon Kite. Wala pang nakukuhang pagong yung kupunan ng Aurora. Pero parang nagugulat din ako dito kay Brusco, no? Sobrang tapang nila. Na Oo. tipo nag-flicker plus Yeah. the implosion para lang humuli ng isa. And that was just Edward. Na inuli nila. Malaki pa yung chance na makatakas sana ang isang Edith. And yes, nakatakas pa nga. But then, nanalo pa rin sa team fight ang side ng Onyx Philippines. Kaya naman bibisitahin natin ang ating Infinix in-game equipment. Saan ba papunta to? Huwag mong sabihin Blood Wings pa yung ibibuild ni Farsa dito, ha? Yeah, pwede nga Oo, Blood ano? Wings, pwede ding Holy Crystal, either of the two. But now, feeling ko mas leaning towards Blood Wings only because ayaw din naman niya na mabilis nang mababurst down if ever dumulo yung flash combo tapos yung beast mode nitong si Lucas. Oo, kasi pag nabasag din yung shield ng ng Blood Wings, may extra movement speed dito. So puro Yeah. movement speed na talaga. Kaya nga, Totoo. Ano ba yan? sobrang bilis ng Farsa. Yung turbojet Farsa. Naka-booster. Naka-booster at iba pa. May nitrous. Oy, pero teka lang, Oy, ang ayun, ganda bilis, ng oh. sanguine close ni Yui doon. Na-cancel no? Yeah. Na-cancel. Pero mas namangha ako dun sa bilis ng ibon. Uy, wait lang, tayo niya. Maibit ba? Maibit? Ay, Hindi naman pala. Kinabahan din lang ako eh. Iniintay ko nga kung papasok siya o hindi. Pero mukhang ang call doon ay tumakas na muna. Lumalaki na po ang gold lead ng Onyx Philippines. Hindi lang natin namamalayan dahil low kill score ang ating laro. Yep. Pero 7,000 na po ang lamang ng Onyx Philippines as we enter the 9-minute mark. Yeah, ang laki na namang ni King Kong against Demon Kite. Kasi yun nga yung nakikita natin since first turtle pa lang. Pagkatapos silang kuhunin yung first turtle, hindi po pwedeng wala silang makukuhang trade. And as of now, si King Kong, aside from the fact na nakakakuha siya ng kills kahit papano, tuloy-tuloy yung jungle pathing niya. As compared to Demon Kite na 3 beses na bumagsak. So nahihirapan siyang umikot. At nasilip natin yung 3K gold lead na difference between King Kong and Demon Kite. Hatid ng BPI. Punta tayo sa Lord. At mukhang libre na nga itong Wala. makukuha ng Onyx Philippines. That is the first Lord of the game na mapupunta sa kamay ng mga Sonics. Biruin mo, 3 turtle na nga nakuha nila. Nakuha pa nila ang pinakaunang Lord. Grabe, no? Napakalaki rin ng gap in terms of level
para dito kay King Kong at kay Demon 14, Knight. Hindi man niya 11. maaabot yung level 15 na 9 minutes. Pero ang importante naman, naabot nila yung Lord at nakuha nila to. Tapos ang laki pa ng kalamangan nila pagdating doon sa control sa mapa. Yeah, alam mo, ang good thing na lang though for Aurora right now, hindi pa namamatay si Yue Yep. and Domeng Kite. Ibig sabihin, aantayin pa nila yung time na magkakaroon ng madaming stacks yung first skill, yung Bats Impact, as well as yung stacks ng Rhapsody. O, yung Rhapsody din pala, no? Yung Unli Bullets na tinatawag natin. The moment na umabot yun ng mga around 600, 700, Tuloy-tuloy na. yun na yung parang tapos na yung team fight, merong pambala. Yeah. Oo, hindi na nauubusan ng bala. Parang sa mga parang sa mga pelikula. Yung mga Oo. hindi nauubusan ng bala. Hindi kailangan mag-reload. Hindi nagre-reload. Wala lang reload pa. Pero si Kirk, nakakantaba. Ang bilis talaga ng ibon. No? Oo, ang bilis ng- Naka-booster. Parang isang trip lang yung buong Land of Dawn. At tinalo pa yung mga sandamakmak na e-bike sa Cavite. Sobrang bilis talaga ni Super Prince sa larong ito. Ibang klase. Uy, wait lang. May Grabe. conceal. May conceal na ginawa din si Bruce. Nagantay siya ng pagkakataon para sa kanyang implosion. Pero yung Lord ay dadamba na. Naka-ready din ang Aurora para dumipensa. Sumabog na rin yung Holy Blessings doon. Yep. At transition sila sa gitna. Grabe ang disiplina ng Onyx Philippines at 10,000 na nga ang kanilang kalamangan. Look at the poke damage coming in from King Kong as well. Kaya tayo Wala na yung mga blessings ng inhibitor turret at mukhang de-def na dito. Oh, Edward with a play! Okay, doon yung apat ng kanya. Walang tinamaan. Rally J na tumpa rin. Kella with a kill. Nakabawi na si Doming ng isa. Atras muna dito ang Aurora. Even yung Onyx Philippines ay tatapak muna sa kanilang mga preno. Wow. Grabe yung pagbawi. 10K. I think that's an impressive trade para sa Aurora Gaming. Lamang ng 10,000 pero naka 1-for-1 pa ata. Yep, maganda yung ginawa ng Aurora na in a way, sinubukan nilang bigyan talaga si Brusco kasi si Brusco lang naman yung nagsiset up para sa Onyx Philippines. Kaya lang maganda din yung ginawa doon ni Super Prince na inaabangan niya talaga yung Sanguine's Claws ni Yue kasi yun yung nagpigil ng Feathered Airstrike niya kanina. Yung Feathered Airstrike din talaga yung nagbibigay sa Onyx Philippines ng map control na kanina Yeah. mo pa binabanggit. Parang tuwing lumalabas yung cooldown ng Feathered Airstrike, Cast parang siya. humahanap siya ng paraan na magamit ito. Kaya naman as we enter the 12-minute mark, lumulobo pa mas lalo yung gold lead. Pero I think this is also a very good scenario for Aurora Gaming. Yeah. Wala namang nakuhang inhibitor turret ang side ng Onyx Philippines. Oo, tsaka yung kanina binabanggit ni Antianara na hindi pa namamatay si Yue tsaka si Doming Kite. Remember, may ticking time bomb na dala-dala dito ang Aurora Gaming na kapag ka umabot na sa punto na, nakuha na yung tamang stocks, yung tamang item ni Yue, talagang mahapdi nila. Brusco! Pero yung implosion, pero naiwasan! Yung implosion na yan mula kay Brusco. Si Yue! Pero si Yue, ang uulahin ni Gold Standard. Super Prince may ipit din. Demon Kite na Oh! doon. Pero tinitin doon kaya lang ang problema ay sasaluhin siya ng mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Demon Kite Oh! magsabayan sa tatlo at mamamaalam siya. 3-man down at diretso lang ang Onyx Philippines. Si Renny J na ata ang sunod nilang mabibigyan. Makakatakas nga ba dito kay Kirk? Pero Sabdi! mukhang makakapag-buy time lamang ang kanyang gagawin. Takbo! Huli pa Sakit! naman, sasapak pa ata pero unstoppable na. In the ball? Ang architect na si Kirk. It is going to be a 1v5 in the mid lane. Pero mabubuhay na si Yue. Mabubuhay na rin si Edward. Makakadepensa pa ba ang Aurora Gaming? Masisira na ba yung streak? Naku, kailangan umiwas muna dito ng Onyx Philippines. Nag-aantay sila ng wave ng mga minions. Napakabilis ng clear Defable. wave dito ng Aurora. Ang sakit! Oh my gosh, napakahapdi ng mga bagsak ng Feathered Airstrike. Pero ang importante, naantay ng Aurora na mabuhay lahat at Lord pwede nilang, ang Onyx Philippines ay pwede nang dumiretso sa Lord. Libreng Lord ata makuha ng Onyx Philippines a 13k gold lead as well. Panoorin natin yung replay. Paki-breakdown naman ito, Auntie. Ang ganda nung pagkakalatag ni Keller against Yue kasi kanina pa namin binabanggit ni Burrito na si Yue yung isa sa mga magiging susi for Aurora for a successful base defense. But because maaga siyang na-pick off ni Keller, nagiging mahirap na for Aurora na mag-dish out ng damage output kasi nga Pinapatagal, naman pinapatagal nila yung Lord. At mukhang camera exposure muna Tama. para dito kay The Beast King Kong. Kanina nakita natin kanilang kulitan sa mga all-access segments natin, sa mga stats at iba pa. Para Pero magsabay mukhang ata. ipagsasabay-sabay pa nila. Ganito Yeah. na po ang Philippine MLBB. Pati timing ng pagkuha ng Lord Yeah. ay inaamba na rin nila. Ibang klase, no? Para nga Galing. naman, para 14 minutes and 44 seconds lalabas yung Lord. Napakatalinong diskarte para sa Onyx Philippines para matagal yung Yeah. pag-respond nito. High-level play, men. High-level play. Ito yung tipo na hindi mo aakalaing malalabas in a 14k gold Yeah. lead game. And I just want to say, parang ito na ata yung isa sa mga pinakamalaking gold lead. At kung Na nakita makakambak natin. pa ang Aurora Gaming dito, this
also might be one of the biggest comeback in Yes. MPLPH history. Pero dalawa lang naman ang pwedeng maging ending nito. Either maging 9-0 or 8-1. Oo, kasi kapag na-comeback to ng Aurora, ito na yung sa RG, yung lalabas na comeback with the deficit of Keme. Yung epic comeback. Tignan nga natin kung yun ang magiging kwento, pero ito na ang Lord sa may bandang gitna. Flicker is available for the GOAT, Bruce GOAT. Ito na ba yung play na hinahanap ng Onyx Philippines? Ito na yung kung sila nakipag 1v1 si Demon Kite doon kay Kurt. Nararamdaman ni Demon Kite yung damage na yun. Dadalhin si Reggie sa may kilid. Naka-ready Nahuli? na dito. So, nahuli din si Edward Kera. Ay, nakakuha na ng kill. Out muna dito si Edward. Nagamit na rin kanyang ultimate pero hindi sasapat. Ngayon nakipagsayawan na rin dito si Kera. Dominic Kite ay nandun at kailangan din kumapit. At ready na ang Onyx family na sirain ang win streak. 8-1! Tatapusin ng Onyx Philippines ang win streak ng Aurora Gaming! Wow! Sabi ng Onyx, hindi nyo pwedeng tumbasan at talunin ang win streak namin. 8-1. Oh